Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, April 18. And ang topic po natin for today is bakit ka dapat mag-fasting or mag-fasting regularly. And ang scripture po natin for today is Nehemiah chapter 1 verse 4. Basahin ko po. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. So, ano po ba yung fasting? So, yung fasting daw po is hindi lang po talaga siya yung pag-skip ng meals na kung alam natin. Kasi yung fasting, sa pagkakaalam po ng karamihan yun is mag-skip ka ng meal para po deficit ka ng calories para ikay pumayat. Ayan yung term na ngayon. Pero dito po sa concept ng fasting sa Bible is fasting is not just skipping meals. So it's choosing po to feast on God instead. So it's a spiritual discipline where we deny ourselves physical satisfaction so we can heighten our spiritual sensitivity. So ibig sabihin po ito yung pagkakaroon ng room or paglalagdag ng oras para sa ating Panginoon. Kasi of course malaking time yung nakakain ng pag-prepare ng pagkain, and of course hindi lang naman puro dapat tayo fast food, kaya kailangan may meal prep din. So sinasabi din dito po sa Bible na dati po kasi yung pag-prepare ng pagkain ng mga Hudyo is naabot ng isang araw or almost isang araw. So kung hindi po sila kakain, of course makatipid po sila ng oras sa pagsama po sa ating Panginoong Yesu Cristo. So ayun po yung pinaka-concept niya, is to spend more time with God and makapag-pray, makapag-deepen po ng relationship sa ating Panginoon. So ayun po yung purpose ng fasting. So biblically, fasting is often linked with moments of desperation po, direction, and deep devotion po. It's a way of saying, Lord, I need you more than anything. In fasting, we humble ourselves before God, tuning out the noise so we can hear His voice more clearly. So, ibig sabihin lang po yun is yung pagka-fasting po is pag-focus sa ating devotion and relationship sa ating Panginoon. So, that is why kailangan po natin mag-fasting regularly. So, hindi po yung mag-fasting ka lang, hindi ka kakain, tapos mag-cellphone ka lang. Of course, no. Dapat yung oras na yun is i-devote mo po kay God and makipag-uusap po sa ating Panginoon na i-express mo na talagang kailangan mo ang ating Panginoon. So, teaching po natin for today is fasting is a normal Christian discipline. So, ibig sabihin, kailangan as a Christian believer, of course, lagi po tayo nag-fasting. Hindi man lagi kung may sakit talaga tayo. Katulad ko, may sakit sa tiyan. So, that is why kailangan po talaga natin ito regularly or once a week, once a month. Kasi of course, ipapakita po natin sa ating Panginoon kung gaano pa tayo ka-devoted. Of course, para maging habit na natin po ito or parang kasanayan po natin. So, second teaching po is fasting is spending a lot of time with God. Ibig sabihin, of course, diba, mas makakapag-spend tayo ng oras sa ating Panginoon para po sa ating guidance, diba, sa ating prayers, diba, hingin po natin ng patawad sa ating Panginoon in order for us to be cleansed, of course, para po din natin magawa yung mga nagagawa natin mga kasalanan. So, third teaching is fasting is aligning your heart with God. So, ibig sabihin, of course, mas nakakapag-focus tayo, mas nakakapag-pray tayo ng time. And, of course, para mas ma-deepen pa po yung relationship natin sa ating Panginoon. So, ayun na po, ako si Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, April 18. Sana po ay marami kayong tutunan. Ayun po, and God bless you.